Ngayong 2025 ay patuloy po ang mainit na usapan tungkol kay Picoin. Matapos po ang matinding pagbagsak ng presyo nitong mga nakaraang araw ay muling nabuhay ang pag-asa ng ilang mga investors. Bigla na lamang dumami ang pumapasok na pondo mula sa mga traders. At ayon sa mga technical indicators ay may sinyales na ng possible na pag-recover ni Picoin. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pinaka-latest na galaw ng presyo ni Picoin, ang mga indicators na nagbibigay ng sinyalis ng recovery at kung ano po ang posibleng direksyon ng presyo sa mga susunod na araw. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Sa nakalipas na 2 linggo ay tumaas ng malaki ang inflows o ang pumapasok na kapital papunta kay Picoin. Ibig sabihin ay mas maraming traders ang bumibili ng token na ito kaysa sa mga nagbebenta. At ito ay malinaw na indikasyon na unti-unting lumalakas ang kumpiyansa ng market kay Picoin. Ang isa sa mga nagpapakita ng positibong senyales ay ang tinatawag na MACD or Moving Average Convergence Divergence. Para sa mga hindi pamilyar, ang MACD ay isang indicator na ginagamit upang makita kung kailan posibleng magbago ang direksyon ng isang trend. Ayon po sa data mula sa TradingView ay nagkaroon ng bullish crossover ang MACD ni Picoin. Ibig sabihin ang dating pagbaba ng presyo ay posibleng napuputol na. Kasabay nito ay lumitaw rin ang mga green bars sa histogram ng MACD na isa pang indikasyon ng posibleng pag-recover. Ano naman ang ibig sabihin ng galaw ng Chaiken money flow ni Picoin? Bukod po sa MACD ay may isa pang indicator na tumutulong para mas maintindihan natin ang kasalukuyang momentum ng isang token. At ito po ay ang Chaiken Money Flow or CMF. Sa kaso ni Picoin ay nakita ang biglaang pagtaas ng CMF value. Ibig sabihin ay mas marami pong pera ang pumapasok kaysa lumalabas. Kahit nasa ilalim pa rin ng zero line ang CMF ay malinaw po ang trend ng pagtaas. Kung magpapatuloy ito ay malaki po ang posibilidad na ma-maintain ni Picoin ang kanyang presyo sa ibabaw ng kanyang support level. Ang patuloy na pagtaas ng interes mula sa mga investors ay nagbibigay po ng lakas para hindi tuluyang bumagsak ang presyo ni Picoin sa kanyang all-time low. Ngayon ay gaano naman po kahalaga ang 0.44 support level para kay Picoin? Ang pinakamalapit po na support na kinakapitan ni Picoin ay ang 0.44 level. Kapag hindi ito bumagsak sa ilalim ng level na ito, ay may malaking posibilidad na makabawi or makarecover ito pataas. Ang susunod po na target ay ang 0.45 at kapag nalampasan ito ay posibleng maabot muli ni Picoin ang 0.493 na siyang short-term resistance. Pero kung hindi po kayanin ni Picoin na panatilihin ang support sa 0.44 ay may panganib o risk na bumalik siya sa kanyang all-time low na 0.40. Sa ganitong sitwasyon ay mas lalong titindi ang takot at pagbebenta mula sa mga investors. Ngayon ay ano naman po ang dahilan ng pagbaba ni Picoin sa nakalipas na 4 na araw or last 4 days. Sa nakalipas po kasi na 4 na araw ay bumagsak po ng halos 9.7% ang presyo ni Picoin. Ang pagbaba na ito ay dulot ng pangamba ng mga traders na baka hindi kayanin ng token na makabalik sa dati nitong presyo. Maraming traders ang nagbenta sa takot na tuluyan na itong bumagsak sa ilalim ng 0.44. Ngunit sa kabila po ng pagbaba ay hindi ito tuluyang bumigay.
Ang katotohanan na napanatili ni Picoin ang kanyang presyo sa ibabaw ng support level ay nagpapahiwatig ng posibleng reversal o pag-akyat. Ngayon ay ano naman po ang maaring mangyari kung bumagsak si Picoin sa ilalim ng 0.44? Kung sakaling bumaba pa ang presyo ni Picoin sa ilalim ng 0.44 ay malaki po ang posibilidad na subukan nitong balikan ang kanyang dating all-time low na nasa presyong 0.40. Sa ganitong senaryo ay mas lalo pang titindi ang panic selling sa market. Kapag nangyari ito ay maaring mahirapan si Picoin na makabawi sa maikling panahon. Ang pagiging 9.6% lamang ang layo mula sa all-time low ay isang babala sa mga traders. Kailangang bantayan ng mabuti kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng inflows o kung bigla itong hihina. Dahil kung magbago po ang sentiment mula sa accumulation patungong selling ay may malaking chance na muling bumagsak ang token. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalaga po ang bawat kilos ng market. Lalo na kung bahagi tayo ng Pi Network community o kung may hawak tayo na Picoin. Ang kasalukuyang galaw ng presyo ay nagpapakita po ng babala or warning pero may kasamang pag-asa. Kung magpapatuloy po ang pagtaas ng inflows at manatili ang presyo sa ibabaw ng 0.44 ay posibleng makakita tayo ng short-term rally. Ngunit kailangan din natin na maging handa. Kung bumagsak ito sa ilalim ng support level ay baka mas maganda muna ang mag-observe kaysa sumabay sa trade. Sa panahon po ng uncertainty ay laging mahalaga ang risk management. At bilang panghuli, para sa akin ay isa itong paalala kung gaano po kabilis magbago ang takbo ng crypto market. Si Picoin ay galing po sa matinding pagbagsak pero may sinyalis na bumabangon muli. Ang mga indicators tulad ng MACD or CMF ay hindi po absolute guarantee pero nagbibigay po sila ng early signs ng potential na reversal. Kung investor ka ni Picoin ay mahalaga pong bantayan natin ang 0.44 na support level. Ito po ang magiging turning point kung tuloy-tuloy ba ang recovery or babagsak pa. At higit po sa lahat, huwag po nating kalimutang i-diversify ang ating portfolio. Sapagkat sa mundo ng crypto, ang disiplina at pasensya ang tunay na puhunan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.